Magandang araw, Bayang Pilipinas. So ayan guys, at meeting nga namin yan ng mga staff ko. Ang kasama lang dyan ay ang supervisors, marketing at mga sales. So magagaling. Sila ang mga tinatawag kong vital na staff or sila yung hangin, oxygen ng mga negosyo ko. So ayan, sila yung mga kausap ko ngayon. At ayan guys, yung paulit-ulit ituturo ko sa kanila dahil dyan din ako gumaling, itunuturo ko rin sa kanila yung apat na pundasyon na yan kung paano maging magaling na tao at maging magaling na negosyante. So, apat lang palagi yung pinapatandaan ko sa kanila guys. Yung number one ay ang personality development. Number two ay knowledge. Number three, skills. At pang-apat ang perseverance. So, ayan. Paulit-ulit naman din yan sa tinagal-tagal ko nang itinuturo yan sa kanila ay medyo kabisado na nila kung ano-ano yung mga yan at nagagamit nila yan sa mga kanya-kanya nilang posisyon. At saka tinuturo ko nga rin sa kanila o sinasabi ko sa kanila na hindi lang yan para dito sa kumpanya na habang nandito kayo. Kasi pag gumaling kayo sa apat na yan, ay madadala nyo rin yan sa labas at ang pagiging magaling ay hindi lang sa sales, sa marketing at sa supervisor. Magiging magaling na tao din kayo pagdating sa labas. At ayun nga, inaasahan ko din na madali nila ako maintindihan kasi matataas din ang level of understanding ng mga staff ko na yan. So, hindi na sila gaano talagang tinuturuan. At ayan, kahit nagme-meeting nga kami, nagkakaroon niya ng collaboration kasi minsan may mga sales ako at saka marketing na minsan natututo ako sa kanila. At ang yung mga natututunan ko naman din sa mga seminars ko ay i-share ko rin din sa kanila. So, ayan, ganyan kami mag-usap. Ganyan kami mag-meeting para lang kami nagkakwentuhan. At parang tingin niyo ako lang yung nagsasalita dyan, pero talagang may collaboration yan guys. Ayan, hinahawakan ko yung buko kasi pinapaliwanag ko nga sa kanila na yung bagong tinayo negosyo ko, yung Empire Aesthetics, ay hindi ko rin kabisado. So, hindi kasi porket hindi mo kabisado ay hindi mo itatayo. Pwede naman kasing pag-aralan mo yung mga negosyong itinayo mo kasi wala namang negosyante na kabisado niya lahat eh. At ang negosyo kasi guys ay nag-innovate, nagbabago. So kung hindi ka mag-aral dyan, mahihinto ka ay may iwan ka. So normal sa mga negosyante talaga na nag-seminar, nag-aaral at kung ano man yung mga negosyong itinayo nila, ipinag-aaralan nila yan. At obligasyon talaga nilang matuto sa mga negosyo nila. Eh ako nga sa sarili ko nag-enroll ako ng mga course sa aesthetics para lang malaman ko kung paano nagpa-function yung ganitong klaseng negosyo kasi ang isang negosyo nga ay clinic or aesthetic clinic. So mga facial yan, gumagamit ng mga machine at yung mga laser machine namin at may mga ano yan, may mga SOP, ano ba yun, standard operating procedure kung paano ginagamit yung mga machine lalo pat may mga radiation at matataas din kasi yung frequency, may mga impact talaga sila sa balat kapag medyo hindi mo sila gaanong nakokontrol or hindi mo alam gamitin yung mga machine. So talagang pinag-aralan ko yan guys. Ayan, at nakikinig naman sila. Ayan, may mga collaboration nga. Tinatanong ko yung isang chicker yata dito kung minsan kasi may mga napag-uusapan din kaming problema na dapat solusyonan kaagad. Lalo pat minsan kapag hindi na solusyonan ay ang nagiging impact nun ay imbes na mali, nagiging tama na lang. So ayan, may mga kunting issue pa kami pinag-usapan diyan. Hindi lang yan seminar na tinuturuan ko lang sila. Inaalam ko rin kung ano yung mga problema. Ganyan kasi kami magpa-meeting. So hinahanda ko talaga, nilista ko yung mga problema na naging problema na susolusyonan namin sa meeting at yung mga possible na magiging problema ay inaagapan namin. At yung pangatlo dyan ay pinaghahandaan namin yung lalo yung mga bagong bukas na negosyo ay pinaghahandaan namin kasi itong 2025 wala na kami munang bubuksan na negosyo nito siguro. Pero sa tingin ko kasi ang plano ko ngayon sa mga negosyong binuksan ko, palalakasin ko sa year 2025. So ganun kami dito guys. Actually, apat na negosyo na itong magkakasabay-sabay. Dalawa yung medyo stable na dito at dalawa yung pinakabago. So, kailangan talagang i-monitor lalo yung dalawang bago.
Pero yung mga matatagal ko na negosyo guys, ganun pa rin. Tiyatamaan pa rin yan ng paghina. So, hindi pa rin may iwasan na humihina. So, kailangan pa rin talaga na monitor talaga pa rin natin yan. Kasi, ang negosyong malaki, doon lang yan bumabagsak. Ang negosyong maliit, hindi pa yan babagsak. Kung kailan yan lalaki, doon yan babagsak. Kaya, hindi natin pwedeng, o hindi tayo pwedeng magpakampante yung mga negosyante dahil malaki na yung negosyo. Tingin natin okay na, stable na, hindi ganun. Doon pa nga yung medyo critical kasi syempre, mas marami kang tao. Okay lang kung 10 lang tao mo eh. Kung ayan tulad sa isang negosyo na yan nasa 30 mahigit ang tao diyan. Kung bumagsak ang negosyo yan, talo ka sa expenses diyan lalo sa pasahod or kung humina yung sales nila. So ayun, gano'n yung mga pinag-uusapan namin 'pag nagme-meeting kami. Ayun guys, magandang araw, Bayang Pilipinas.